Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng dating CIA agent na napilitang bumalik sa serbisyo para hulihin ang gustong magpabagsak sa ahensya. Ang pelikulang ito ay ang American thriller action film na pinalabas taong 2024 na pinamagatang The Bricklayer. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Greece, Europe, ang isang dating CIA agent na si Rodek ay nakipagkita sa isang German journalist upang ipakita ang dala niyang impormasyon na maaaring ikakasira ng US, ngunit pinatay niya ang journalist para palabasin na CIA ang may gawa, kaya ito ang nagpasimula ng kaguluhan sa buong Europe na magalit sa Amerika. Sa CIA headquarters, ang junior CIA agent na si Kate ay nakadiscovery ng makuhanan ng video ang dating operatiba na si Rodek na sa pagkakaalam nila patay na ito. Agaran niyang pinaalam sa CIA director na si O'Malley ang litratong kuha ng dating operatiba ng CIA na pumapagitan sa Russian at Greek mafia na 18 buwan ng patay pero hindi natagpuan ang katawan. Samantala sa Philadelphia, ang dating operatiba ng CIA na si Vale ay nagtatrabaho na lang ngayon bilang isang bricklayer matapos itong umalis sa serbisyo. Pagdaan ni Vale sa isang bar, naroon ang CIA director kasama si Kate upang ipaalam sa kanya na may gumagamit sa ahensya para subukang pabagsakin ito. Hinala nilang kagagawan ito ni Rodek pero hindi naniniwala si Vale dahil hindi daw nito kayang pumatay ng inosenteng tao at ang alam niya pinatay na niya ito noon. Pinakita ni O'Malley ang palatandaang buhay pa ito sa kahinikayat si Vale na magtungo sa Greece upang linisin ang iniwan niyang kalat kasama si Kate bilang partner niya sa misyon. Tumanggi naman si Vale dahil tapos na daw ito sa pagsisilbi sa bansa. Pagbalik ni Vale sa trabaho, naalala niya ang nakaraan na dating matalik niyang kaibigan si Rodek. Bigla ding may nagtangka sa buhay niya na ilang mga kalalakihang professional sa pagpatay pero nagawa niyang mapatay ang mga ito at napag-alamang padala ng dating kaibigan ang mga assassin. Dahil doon napilitan ng sumama si Vale sa Greece para hanapin si Rodek kung saan si Kate ang naatasang mamumuno sa misyon pero walang balak sumunod si Vale sa CIA agent. Pagdating nila sa Greece, dinala ni Vale si Kate sa dati niyang kasamahan noon na si Patricio. Tinututulan ito ni Kate dahil wala ito sa jurisdiction nila, ngunit gusto ni Vale na gawin ang misyon sa paraang gusto niya nang walang nakasubaybay na CIA kaya wala nang nagawa si Kate. Doon plinano nila ang mga hakbang kung saan magpapanggap silang mag-asawa at lahat ng mga kailanganin nila ay ibinigay ni Patricio. Pagdating sa hotel na kanilang tutuluyan, pinaglinis na muna ni Vale si Kate ng katawan dahil galing pa sila sa malayong biyahe, pero ang totoo umalis na ng mag-isa si Vale bilang kaligtasan na rin ng partner niya. Nagtungo ito sa simbahan na palaging pinupuntahan ni Rodek noon at naalala ang ibinigay sa kanya ng dating kaibigan ang paborito nitong tugtugin, saka ito patagang nag-iwan ng cellphone baka sakaling magpunta doon si Rodek. Pagkatapos pinuntahan niya rin ang CIA station chief sa Greece na si Ty na dati niya ring karelasyon, nagulat ito nang makita ulit siya doon. Pinaalam ni Vale na pinadala ito ni O'Malley para hanapin si Rodek. Nagtataka si Ty dahil wala namang impormasyong pinadala sa kanya ang CIA director at ang alam niya patay na ang dating operatiba. Humingi si Vale ng impormasyon sa dati nilang katransaksyon ni Rodek kapag gumagawa sila ng maruruming gawain na may pangalang Stan. Sinabi sa kanya ni Ty na nagpapatakbo na daw ito ngayon ng isang club. Hindi na rin nagtagal si Vale at agaran ng nagtungo sa nasabing club para hanapin doon si Stan kung saan nagulat itong makita siya ulit. Dinahilan ni Vale na nag-asawa na ito at kakagaling lang sa honeymoon. Hinahanap ni Vale sa kanya si Rodek dahil pakiramdam niya may ugnayan pa din ang dalawa, lalo na't hindi nito kayang hawakan ang negosyo ng mag-isa. Itinatanggi ito ni Stan at matagal na daw patay si Rodek pero hindi naniniwala si Vale. Nagbanta ito sa kanyang hindi na ito makakalabas ng buhay hanggang sa pinalibutan si Vale ng mga tauhan ni Stan. Doon na lumaban si Vale saka pinabagsak isa-isa ang mga tauhan ni Stan at agarang tumakas sa tulong ni Kate nang masundan siya nito. Nagagalit naman si Kate sa kanya dahil sa paglakad niyang mag-isa. Dinahilan ni Vale na para lang daw ito sa kaligtasan niya. Hiniram niya ang cellphone ni Kate dahil mayroon itong nilagyan ng tracker na magdadala sa kanila sa kinaroroonan ni Rodek. Nakipagsundo naman si Kate na tutulungan lang daw niya ito kung ipaalam sa kanya ang lahat, saka inalam kung anong nangyari, bakit naging masama si Rodek.
Sinabi ni Vale na noong nasa misyon si Rodek bilang espiya nalaman ng mga Russians na isa itong CIA kaya pinatay ang pamilya niya. Bumalik si Rodek sa Greece para maghiganti, pinatay niya ang lahat ng mga Russians na may kinalaman. Ibinigay naman sa kanya ang misyon ng CIA na neutralisahin si Rodek na inakala niyang nagawa niya. Samantala nakatanggap ng email si Ty kung saan napag-alaman nilang nagbabanta ito sa seguridad na maaaring ikakasira ng US sa buong kaalyado na ikakasimula ng digmaan, humingi ito sa kanila ng $100 milyong kapalit ng pananahimik. Pinuntahan ni Vale ang nakuha nilang lokasyon sa naghanap ng mga mahahalagang impormasyon. Napansin ni Vale sa pader na may nakatago sa likod nito. Nang buksan niya ito nakita nila ang mga posibleng susunod na target ni Rodek kabilang ang Prime Minister. Bigla ding may dumating kaya agarang nagtago ang mga ito, pero napansin ng tauhan ni Sten na may nakapasok. Nakalaban ni Vale ang lalaki ngunit hindi niya ito kinaya. Sinubukan namang tumulong ni Kate pero pumapatol pala sa babae ang kalaban kaya nasaktan din si Kate. Iniligtas naman ito ni Vale hanggang sa nagawa niyang mapabagsak ang lalaki at agarang tinulungan si Kate. Pagkatapos pinuntahan nila ang susunod na target ni Rodek sa tulong ni Patricio upang hulihin ito doon. Bigla ding nakatanggap ng tawag si Vale mula kay Rodek at nag-usap ang dalawa. Sadyang pinakawalan talaga ni Vale si Rodek noon alang-alang sa pagkakaibigan nila kapalit wag na itong magpakita ulit, pero sinira ni Rodek ang usapan nila. May dumating namang nagpoprotesta sa lugar at doon nagsimulang magkagulo, hindi na din makontak ni Kate si Vale. Sa pagpatuloy ng pag-uusap ng dalawa sinusubukan naman itong hinahanap ni Vale sa paligid. Sinisisi ni Rodek ang CIA sa pagkabuko ng katauhan niya noon sa misyon kaya gusto nitong maghiganti at nagbanta din ito sa kanyang madadamay ang mga kaibigan niya kung hindi siya nito titigilan. Matagumpay na napatay ni Rodek ang target niya saka ito tumakas ng nakamotor. Nang makita ito ni Vale pinaputukan niya ito na ikinatumba ni Rodek. Ngunit madaming tao sa daraanan niya kaya hindi na niya ito naabutan pero naiwan ang tablet nito na hawak na ngayon ni Patricio. Galit na galit si Kate nang hindi nila napigilan si Rodek sa pagpatay ng inosenteng tao. Inaalala niyang pag-iinitan sila ng ahensya kaya gusto nitong tawagan si O'Malley para ipaalam ang lahat pero pinigilan ito ni Vale dahil pakiramdam niya may kasabwat si Rodek sa ahensya at ang hinala niya ay ang CIA director. Ayaw namang maniwala ni Kate sa kanya saka sinagot ang tawag ng direktor. Pinuntahan ni Vale si Ty para maglabas ng sama ng loob sa agency sa mga nangyari sa kanila at inalam kung bakit siya tinalikuran nito noon, hindi daw kayang iwan ni Ty ang trabaho niya kaya hinayaan na ito ni Vale. Kinabukasan ng magising ito ibinigay ni Ty sa kanya ang address ng nakuha nilang IP address mula sa ransom video. Napag-alaman ni Vale na ito ang address ni Patricio kaya sinabi niyang hawak ni Patricio ang tablet ni Rodek. Gusto itong makuha ni Ty upang malaman ang susunod na hakbang ni Rodek at para na rin sa karer niya. Iniwan ito ni Vale dahil walang ibang iniisip si Ty kundi ang trabaho. Samantala nang makauwi si Vale pinaghihinalaan ito ni Kate na siya ang kasabwat ni Rodek dahil nakita niya itong may ibang kausap noon. Nakita niya din sa telepono ni Vale na may tumawag sa kanya. Pero nakuha ni Vale ang baril ni Kate at ibinalik ito ng mahinahon sa kainaya itong may lakad sila. Inamin niya rin na tinawagan ito ni Rodek pero hindi sa kung anong nasa isip niya. Pagkatapos nagpunta sila sa hideout ni Patricio, natagpuan nila ito doon na wala ng buhay at muntikan pa silang mahulog sa patibong kung hindi napigilan ni Vale si Kate dahil may nakalagay na pampasabog sa katawan nito. Dumating din ang grupo ni Sten at pinalibutan ang buong lugar. Hinarap ni Vale ang mga ito habang nagtago si Kate sa ilalim. Nagawang mapatay ni Vale ang mga tauhan nito subalit nakuha ni Sten si Kate kaya napilitan ng sumuko si Vale sa kanila kapalit ng kalayaan ng partner. Pinatakas na agad ni Vale si Kate kahit ayaw nitong umalis. Paglapit niya sa kanila pinasabog niya ang grupo gamit ang nakuhang pampasabog sa katawan ni Patricio. Inakala naman ni Kate na patay na si Vale, gulat na lang itong makitang nakaligtas pala ito. Habang pauwi na sila sinabi ni Vale na handa siyang gawin ang lahat mahanap lang si Rodek upang matapos na ang lahat. Nakatanggap naman si Kate ng mensahe mula kay O'Malley na nakipagsundo na silang magbayad ng ransom kay Rodek upang mapigilan ang kaguluhan. Nagtungo ang CIA director sa Greece upang makipagkita sa kanila, ngunit tinanggal nito si Vale sa operasyon. Galit na galit si Vale sa direktor na agaran ding umalis. Ibinigay ni O'Malley kay Kate ang misyon sa pakikipagkita kay Rodek para sa pagbayad ng ransom.
Agarang nagtungo si Kate sa lokasyon na ibinigay sa kanya kung saan nakuha niya ang nakatagong telepono na magtuturo sa kanya ng lugar kung saan sila magkikita. Nang pasukin niya ang lugar biglang dumating si Vale upang saluhin ang misyon niya, sinira nito ang komunikasyon ni Kate upang hindi malaman ng ahensya. Agarang pinasok ni Vale ang lugar pero wala itong makitang tao sa loob bukod sa isang laptop. Nang simulan na niya ang paglilipat ng pera biglang nag-video call si Roderick mula sa laptop. Galit na galit si Vale sa kanya dahil sa pagpatay nito sa kaibigan at binalaan itong hindi siya titigil na mahanap ito. Sinabi naman sa kanya ni Roderick hindi ito magtatago, isasagawa lang daw nito ang huling plano niya kung saan sunod niyang itutumba ay ang Prime Minister at ipaalam sa mundo na ang CIA ang may kagagawan. Binalaan ito ni Vale na pag ginawa niya iyon magkakaroon ng digmaan na siguradong ikakamatay ng marami, pero ito talaga ang gustong mangyari ni Roderick. Matapos ang paglilipat ng pera bigla na lang nagsara ang pinto ng silid at hindi na ito mabuksan pa ni Vale, nadiskubre niyang may bomba pala sa ilalim ng mesa kaya tinagilid niya ito sa katinawagan si Kate sa binabalak ni Roderick at nagtago sa pagsabog. Nakaligtas si Vale sa pagsabog kung saan napadaan naman si Roderick, tinangka siyang sagisaan nito pero nagawang makaiwas ni Vale. Dumating din si Kate sa lugar kaya agaran na itong tumakas, hinabol nila ito gamit ang sasakyan ni Kate. Nang muntikan na itong makatakas humanap si Vale ng ibang madaanan hanggang sa mahabol niya si Roderick at binunggo ang sasakyan nito, subalit nang puntahan niya ang sasakyan sa ibaba wala na ito doon. Samantala kasalukuyang nasa isang pagtitipon ang Prime Minister, nagpunta si Vale doon upang pigilan si Roderick sa binabalak, nakita niya ang dating kaibigan sa itaas na nagpapanggap na cameraman. Nang balak na nitong papatayin ang Prime Minister, sinira ni Vale ang pinagtungtungan nito kaya hindi niya ito nataman at nahulog ito sa ibaba. Nang balak pa sana nitong kunin ang baril niya pinigilan ito ni Vale at sinabing tapos na ang lahat. Inakala din ni Vale na bubunot pa ito ng baril kaya tinuluyan na niya ang dating kaibigan. Kinuha lang pala nito ang litrato nilang magkakasama noon, dumating din ang mga pulis at binaril siya ng mga ito. Kinalaunan nagising na lang si Vale na nasa ospital na at binabantayan ni Kate, sinabi sa kanya na nakita nila ang laptop ni Roderick pero wala doon ang inilipat nilang pera, wala namang pakialam si O'Malley sa pera dahil ang mas mahalaga sa kanya na pigilan nila ang nagbabadyang digmaan. Pag-alis ng CIA Director lalong naghinala si Kate na nasa kanya ang pera pero ayaw nang makialam pa ni Vale dahil nagawa na niya ang dapat gawin. Lumabas na din kaagad si Vale sa ospital at dumaan kay Ty para magpaalam ngunit naabutan niya itong paalis na din, habang magkausap ang dalawa na diskobre ni Vale na nakasalang ang paboritong tugtugin ni Roderick, naghinala na siyang galing doon si Roderick at ito ang kasabwat niya sa loob ng ahensya. Nang kausapin niya ito inaaya siya ni Ty na sumama na lang sa kanya kagaya ng mga plano nila noon, may dumating ding sasakyan sa ibaba. Nang tingnan ito ni Vale tinutukan siya ni Ty ng baril, doon na niya inamin na nilapitan daw ito ni Roderick at wala na daw siyang pagpipilian pa. Nagpaalam lang ito sa kanya at agaran na ding umalis kung saan ang armadong kalalakihan ay para pala itumba si Vale, pero naghanap ng paraan si Vale, kumuha ito ng pampasabog at inilagay sa oven saka tumakas sa bintana. Pagdating ng armadong grupo narinig nilang tumunog ang oven, pagbukas doon na sumabog ang iniwan ni Vale at nahulog din ito sa bintana sa lakas ng impact. Bago makaalis si Ty nakita niyang nakaligtas pa din ito, dumating din si Kate sa lugar. Nang balak sagasaan ni Ty si Vale ay doon na ito pinagbabaril ni Kate hanggang sa mapatay niya ang traidor sa ahensya at nailigtas si Vale. Sa huli umalis na si Kate bilang CIA agent at bumalik din si Vale sa napili niyang trabaho bilang bricklayer. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!